Kamong nagsigig ingon na ako Duterte ko, dili naluoy lang ko aning tiguang natong former president bago pang nag-birthday sa iyang 81st birthday na piniriso lang yapon why kaso. Kumusta po ang lahat? April 1, Martes Santo. So, ang gagawin kong reaksyon ngayon itong si Father Ubod sa Cebu. Ito yung pari ng Katoliko na ang ganda ng humili na binigay nito patungkol ho dito sa gagaya ko na sinasabi ko na DDS. Ito yung matutunghayan nyo mamaya. Bisaya ho ito, pero napansin ko naman dito sa aking YouTube channel, marami hong Bisaya na pumapasok ho dito para sa atin to ngayon. Na itong natin ngayon na papasok tayo sa Kwaresma o Semana Santa. Napakagandang nito ng homily ni Father Ubod. Gawa ho nitong ayaw niya yung tawagin siyang DDS. Bakit kamo? Mayroon siyang paliwanag ho dyan kung bakit ayaw niyang tawagin siyang DDS. So shout out po sa ating mga subscriber na mga bago at mga luma na pumasok ho dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ahang mga kaigsuunan diya sa Bohol, Edgar Mihorada, taga San Carlos, Pilar, Bohol, kompleto ha. Di ako dire karon nagtrabaho sa nasod nga Espanya isip ordinaryong OFW. Mag-amping tang tanan. Labi na karong Kwaresma kay uban na nagbabakasyon na. Ang uban ane nagnilay-nilay. So, kagaya sa amin dito, trabaho lang. So, wala ho kaming na bakasyon kasi dito yung ang mga boss namin. So, trabaho talaga. Kaya, gusto nyo na mapanood yung kay Father Ubod na sinasabi niya. Tanawan niyo yung palihog to ha. Kasi, makakuha tagkuan na diba? Makakuha ta og kining lesson. Labi na karong Kwaresma. Mamaya, dugtungan na lang natin tong kanyang pinaglaban. Maubita na nga mukatawar ako na ay mo comment na ko kanis Padersiano member manis DDS. Ang meaning ko noan ang DDS kay lain-lain nag-meaning pero ang akong pagsabot ato murag giingnan ko nga die hard Duterte supporter. DDS, die hard Duterte supporter. Lingya imong tupad ingna mo na tan-aw ni mong Padersiano. Ingna ko no, ingna Padersiano DDS na die hard Duterte supporter. Ako nang i-declare karon ha kay maabot man gini sa social media, i-declare ko gyud ni dili ko DDS, dili ko die hard Duterte supporter. Osbon ako ha, dili ko die hard Duterte supporter. Doon ako'y tulo ka die hard ko. Tulo ra gyud ka buok nga die hard ko. So tawag ako nyog DJS, DPS, pwede sa kunyog tawgon og DFS. DFS. Unsa man? Die hard Filipino supporter. Filipino supporter. Doon na lang tayo mga leaders nga dili diehard Filipino supporters. Mga kawatan, giunay tagkawat, giunay tagdaog-daog, giunay og lata ang atong nasod. Sige. Muna ako. Muna mo comment ko nganong gibutang man dito si former President Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Nawaman gani siya kaso din sa ato korte. Ang atong korte din functional man ngano magsalig man ta ng foreign courts. Ngani man tay Filipino courts. I am a diehard Filipino supporter. Di ko foreign supporter. Kamong nagsigig ingon na ako Duterte ko, dili naluoy lang ko aning tiguang natong former president bago pang nag-birthday sa iyang 81st birthday na piniriso lang yapon why kaso. Klaro? Di ta maluoy ana. Kusog kita mingon unaha ang senior citizen, unaha ang senior citizen. Unahag linya ang senior citizen. Ayaw lisod-lisura ang senior citizen. Mulabang sa kalsada.
tagaig yung chance ang senior citizen. Ito ay senior citizen ay layo kay sa pamilya, deprived of family, deprived of property, deprived of liberty. Why kaso former president nato dinhi di ta maluoy ana, Filipino. Mao pa na nagpalubong ni atong ato sang Filipino nga dugay kay wa malubong former president Marcos Sr. Mao na nagpa-increase sa sweldo sa mga government employees nga hapit na times 2 times 3 ang inyong mga sweldo. Mao na nagpa-increase sa number of years sa lisensya. Mao na nag-build. Mao na ni sagang nato niya tong COVID-19. Mao na ni buntog sa mga NPA. Mao na nagpa-lower sa atong mga drugas, nagpa-drawer sa atong mga insurgency. Bahala nagsadaan siya. O sige, butang na to, sadaan siya. Pabuli ka diri, i-convict na to, prisoho na to, kung sadaan siya. Pero din his ato, kay pro-Filipino man ta, nindot mga atong korte, na atay Supreme Court, dapat ay Appellate Court, dapat ay mga lower courts, daghan kay na. Ngilngig kay nga to mga lawyers din Hindi, nganli ko nyo DDS, i-deny gina nako. Nganli ko nyo DPS, okay. Die hard poor supporter. Sige, dili ko takos ana. Nganli ko DFS, die hard Filipino supporter. Okay ko ana. Nganli ko og DJS. Muna si Jesus, die hard poor supporter. Ayaw niya tawagin DDS si itong pare na tong si Father Ubod sa Cebu. Pero pinaglaban niya si dating Pangulong Duterte. Ayaw niyang sabihin na diehard supporter siya, pero galit na galit itong pare na to na sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na nandito ngayon sa Europe, nandito ngayon sa Dahig, ikinulong. Yun nga sabi niya, tama ho yun. Pag senior citizen, priority. Mo priority sa pila, kahit saan tayo, di ba? Priority sa mga sasakyan, priority sa mga kainan, may mga discount pa nga eh. Pero si dating Pangulong Duterte, 81 years old, hindi niya naranasan ng ganyan, na ordinaryo siyang, senior citizen. Ang kanyang priority ngayon, kulong. Hindi pa nga siya nasitensyahan, kulong na. At ang saklap pa niyan, hindi ho ito dumaan sa kaso sa Pilipinas, na mayroon siyang kasong hinaharap dyan sa Pilipinas. Direct dito sa ibang bansa ang kanyang pagkahuli, nilipad kaagad. Kita naman natin nung nakaraang taon kung anong nangyari sa kanya doon. Kidnap nga ang tawag nito kasi pilit siyang isinakay sa eroplanong private. At ito na ngayon ang mga may pare na nakakaintindi, may pare din na hindi nakakaintindi. Pero sa tingin ko, ilang pari lang naman dyan ang mga talaga, yung hindi nakakaintindi rin sa sitwasyon nito sa ating sa gobyerno ni ating Pangulong Duterte. Ayaw nila kasi yan na ginagawa ni ating Pangulong Duterte kasi sila ang tinatamaan kasi noong time na yon. At ayaw nilang maulit ngayon kapag si VP Sara na ang uupong presidente. Kaya ito sila ngayon, todo harang, todo paninira, todo kulang na lang talaga ambusin itong mga Duterte ngayon. Kasi ayaw talaga nilang may mga Duterte talagang mamumuno ulit o magiging presidente sa Pilipinas. Kaya itong si Father Ubod, ano lang niya yun? Sabihin natin na hindi siya DDS. Sinabi lang niya yun. Pero ang kanyang puso, ang kanyang isip nun, nasa mga Duterte. Kita naman natin kung ano talaga ang niya. Kung saan ang panig niya ngayon. Na-compare niya yung pamumuno ni dating Pangulong Duterte at ito ngayon kay Bongbong Marcos. Kahit sino naman kung tumitingin ka sa politika, comparison talaga ngayon ang dapat nating tingnan. Bakit ganito utang natin ngayon? Umabot na tayo ng 18 trillion. Matakin nyo yan, ang laking utang natin ngayon. Si Bongbong Marcos hindi pa tapos sa kanyang panunungkulan. 18 trillion ang utang natin ngayon. Iniwanan ng utang nung time na yon ni dating Pangulong Duterte, hindi ko nagkakamali. Nasa 12 trillion ho tayo. Pero ngayon, ilang taon pa lang si Bongbong Marcos, 4 years,
pumapalo ng utang sa Pilipinas na 18 trillion. So wala ho siya mga project. Dito ang mga pare sa nakakaintindi ng mga pare, dito sila galit, dito sila pikon na pikon sa pamumuno ni Bongbong Marcos kasi nakikita nila ang korupsyon. Kahit saan mo titingnan anggulo ngayon, korupsyon, masimbahan. Namin ni Father Ubod yan, sa simbahan may mga korupsyon. Sa Armed Forces of the Philippines, may korupsyon. Kahit saan na sangay ngayon sa gobyerno, korupsyon. Hindi nagpapaawat itong korupsyon ngayon. Kaya itong utang natin ngayon sa Pilipinas, palubo ng palubo, pataas ng pataas tayo sa utang, mayroon pang natitirang 2 taon si Bongbong Marcos. Magkano kaya ang iiwan niyang utang sa Pilipinas kapag siya'y bumaba na? Hindi ko naman sinabi kapag si VP Sara ang magiging presidente, hindi siya mangungutang. Nandoon pa rin, mangungutang pa rin. Pero i-compare natin ngayon ito kay Bongbong Marcos ng pangungutang. Kaya galit ang mga tao, galit ang simbahang katoliko nito na ibang mga pari dahil dito sa sitwasyon natin ngayon. Ang dami naghirap, yun ang pinaglaban ni Father Ubod. Ang daming mahihirap. Hindi nasusolusyonan kasi gawa nitong korupsyon eh. Napakagarapal ng pagmumukha nitong nasa gobyerno natin ngayon. Mula presidente, except vice president, pababa, mga senador, ay nako, dito sa mga, sa mga ano pa rin, mga congressman. Saan ba nanggaling itong pinaka-controversial ngayon na issue na hindi natapos-tapos, na hindi nakulong itong si Saldico, hindi nakauwi ng Pilipinas? Dahil ho, sila ang nagsimula nito. Sila ho nito, nag-ikot-ikot lang Bongbong Marcos, papuntas mga senador, papuntas mga cabinet secretary, kurap doon, kawat dito, lah. So masama man ngayon na nag-ngak-ngak tayo ng itong Semana Santa, pero itong pare nga, kahit Semana Santa, ngak-ngak din siya. Hindi rin siya, naubusan na ng pasensya itong si Father Ubod sa panggobyerno. Imagine ninyo, kung makikita niyo itong pare na to, tuwing maghumili ho yan, hindi nawawala ho yung politika. Nandyan, talagang isi-share niya. Hindi kagaya ng ibang mga pare dyan, na ang pagka-adik ang inaatupag. Pero itong pare itong napakatino, ang pumapansin nito, yung matitino lang din. Pero pag hindi matitino, galit na galit. So, ulitin ko ho, Edgar Mejorada, susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028 election. DDS.